kanina sa atuang scripture reading. Salamat sa nagbasa. Ato ang basahon pag-usap sa John 5:23. That all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. English man? Pwede binisayon. So, binisayon na to para mas masabtan. Aron ang tanan magpasidungog sa anak, sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kanila. Nganong importante man ang pagpasidungog sa amahan pinaagi sa iyahang anak. Because of this, unity with God is important sa usa ka simbahan, no? Jesus united us because He want us to be buota na magrespeto sa iyaha, no? Because of our identification with Jesus, we must honor Him and live as they want us to live, no? Because kay tungod sa tuwang identification, isa man ato mga identification bilang Kristohanon. Unsa man di ay ang image nato nga masundog sa Ginoo, dili ang iyahang personal jud, ang iyahang noun jud, kung dili ang mga kinaiya sa Ginoo nga atong nasunod. Mo siya ang giningon nga identification with Jesus. So we must honor Him. Tungod kay ang iyaha lang gusto nga magpuyo ta sa iyaha hangtod sa katapusang higayon. Next slide please. Okay. 3 ways why we need to honor the servant of God. No? Naitulong ka pamaagi nganong kailangan nato respetuhon ang alagad sa Ginoo. Unsa man ni? Ready na ba ang tanan nga makabalo ani? So gusto na ko ni siya ipaabot sa tuwa, no, ang mga membro. Gusto na ko ni siya ipaabot sa tuwa nga natay mga pamaagi paano nato respetuhon, paano nato alagaan, paano nato proteksyonan ang atuang pastor. Una, next. Una, 3 ways why we need to honor the servant of God. Dahil ang Diyos ang tumawag sa Kanya. Mga ba, mga ison? Dili aksidente ng anong diri siya na mastor. Pwede siya mo eskwela, daghan siya na human, circular, secular, daghan siya, pwede siya manarbaho, pwede siya mamahimong professional. Pero anong mas gipili niya ang pagiging pastor? Dili na aksidente. Nahimong pastor si Pastor Roger, tungod kay ang Diyos ang tumawag sa kanya. Sa Romans 11:29 atong basahon, for God's gift that is called are irrevocable. Tungod kay tinawag siya sa Ginoo, dili gayud siya mausab. Dili gayud mausab ang pagtawag sa Ginoo kay pastor na mamahimo siyang pastor. Dili aksidente nga mahimo siyang pastor. Irrevocable. Walay makausab, walay makabag-o, no? Wala hangganan kung dili kung unsa to ang gift nga gihatag sa Ginoo sa iyaha nga tinawag siya sa pastor. Muna makaingunta ang pastor, dili gid basta-basta ang iyahang kahintang, dili basta-basta ang kinabuhi sa isa ka pastor. Next. Paspas ba ko? Number 2. 3 ways why we need to honor the servant of God. Dahil ang pastor ay regalo ng Diyos sa iglesia. No? Next slide please. Ang pastor daw ay regalo ng Diyos sa iglesia. Mutuo pa mo na? Ano man, dili man ta makapili kung kinsa ang pastor nga atong ibutang dinhi ning simbahan na. Kung dili si Pastor Roger, ibutang din na siya sa Ginoo diri, taliwala sa iyang mga nagian, grabe na mga trials niya yang nagian diri, nawalan pa siya kapikas sa kinabuhi, pero anong wala man siya ni hawak diri. Tungod kay diri siya gibutang sa Ginoo. Ug naa pay rason, naay purpose nganong nagpabilin siya. Nganong naa siya dinhi karon. Tungod kay dahil ang Dios ay regalo siya dinhi sa atuang dapita. So, grateful kayo ta kay si Pastor Roger ang gipadala sa Ginoo dinhi sa atua. Amen? Amen. Palakpakan na to atong Pastor Wes. Now sa Ephesians 4:11, it was He who gave some to be apostles, and some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. So, matuloy niya akong gingon, ang pastor ay padala ng Diyos sa isa ka simbahan. Yang ginayon dira, it was who gave him. Isa man yung naghatag ani, ang Ginoo ang nagpili ani, ang uban mamahimong apostol, ang uban mahimong propeta, ang uban mahimong
evangelist, ang uban mamahimong pastors and teachers. So dili aksidente ng pagtindog-tindog lang ni pastor diri. Dili na kanang char-char lang yung pagtindog diri. Gawas nga gipili siya sa Ginoo nga motindog sa atong atubangan, pinadala pa gid siya sa Ginoo nga mo'y magdala sa pulong nga which is makatabang sa tuwang pagkinabuhi. Hello. Hi. Next slide please. Number 3, why we need to honor the servant of God. Ang mga pastor ay galing sa puso ng Diyos. Tuo ba mo ana nga mga pastor gikan sa kasing-kasing sa Ginoo? No, ana siya sa Jeremiah 3:15, "Then I will give you shepherds that after all my heart." No? Ana siya dara nga gikan gyud sa ako ang kasing-kasing, padad-an ko kamo og shepherd, padad-an ko kamo og shepherd nga gikan gayud sa akong kasing-kasing, who will lead you with knowledge and understanding. Unsa may gitudo ni pastor diri sa tuwa, di ba gituduan ta niya og mga kaalam kahibalo mahitungod sa atong buhi nga Dios? Di ba? Kanang mga pagpanudlo ni pastor dili na siya para sa iyang kaugalingon, kung dili para sa tuwa. Nga naman, ang kanang iyong mga pagpanudlo, bago pa na niya gieskwilahan daan, nakatatak na daan sa iya palang pagawas, nakatatak na daan nga siya tinawag sa Ginoo. Tama ba? Ang mga pastor ay galing sa puso ng Diyos. Okay, so daghan kitang mga nadunggan nga about sa mga pastors, nga kanang dili basta-basta mga kahimtang, labi na naata sa sitwasyon nga na mga problema, kung na mga pastors nga mga nahulog, pero maka-amaze lang kayo, ano man, nagpabilin sila nga matinud-anon sa pagtawag sa Ginoo sa ilaha. Next. Hari na. How to honor the servant of God. Kung saan na nato pagrespeto ang alagad sa Ginoo. Saan man? May mga idea dira? How to honor the servant of God. Next. Number 1, pray for your pastor. Kisa'y nag-pray sa mga pastor din. Kisa'y nag-pray kay Pastor Roger. Gamay ra kayo, amen. Kisa'y nag-pray sa ilang mga pastor din dapita. Igsuon, makaingunta nga ang pag-ampo adunay dakong kahimuan sa atong kinabuhi. Naman, ang pag-ampo nato sa ato ang pastor, dili na siya ingon nga sinugok ta nga mag-ampo lang, nga obligado kita. But if you are a true Christian, dili na ta makaingon nga kailangan ako i-ampo si pastor kay na siya problema ron. But every day nga nag-aampo ta sa Ginoo, include our pastor sa prayers. Nga naman, let's see the survey. Ayon sa statistic, next. Sa Jeremiah 3:15, ganina, no? Ang Ginoo magud ang nagpili sa ilaha, gikan gid sila sa kasing-kasing sa Ginoo. No, so dili gid siya aksidente. Ayon sa statistic, anong kailangan nato i-pray ang ato ang mga pastor? Anong kailangan nato i-pray ato mga pastor? Next slide please. Anong kailangan nato i-pray ang mga pastor? Ayon sa statistic, why we need to pray for our pastor? Ano man? 97% of pastor have been betrayed. Sino ba ni pastor? Amen. Have been betrayed, falsely accused, or hurt by their trusted friends. Gabi, gibetrayed sila, gitraydoran sila sa mga mali nga akusasyon sa ilaha pa jud nga mga close friend. Tama ba? Maliban lang sa mga close friend, kasagaran, membro pa. Mao patoy magbuhat, maghatag, ug makapasakit nga istorya sa ato mga pastor. Igsuon ang pagpasakit o pulong, pagpasakit o istorya sa pastor, sama lang ang insulto nimo ang atong buhi nga Dios. Pero man, ang ato ang tema nag-iingon, honoring God through His servant. Respetuhan nato ang ato ang pastor, sama girespeto nato ang ato ang buhi nga Dios. Next, 70% of pastors battle depression. Ano man, wala yung mga pastor nga moingon sila, uy, wala ko'y bugas, wala ko'y gikaon, wala. Ano man, ang pastor, kasagaran, sakit sa kasing-kasing. Ano man, ilan na lang ang ginaloon, wala sila laing gisumbungan, anak, kung dili ang ato alang buhi ng Diyos. Walang kailangan na itong i-pray ang mga pastor because they are not perfect. Hindi sila perfect. Tao gihapon sila sama nato ug tao gihapon sila nga mahulog sa isa ka tentasyon.
Nga naman, kailangan nato sila i-pray na magpabilin, na makita nato sila nga modelo gihapon din isulod sa iglesia. 7,000 churches close each year. So 7,000 ka mga kasimbahanan mag-close kada tuig. Imagine, sa kadaghan simbahan sa kalibutan, 7,000 ang mag-close tungod sa kana lang mga problema sa usa ka pastor tungod sa depression kay dili na kaya ang iyahang mga battle sa iyahang ministry, dili na niya kaya ang mga ipakita sa iyaha. So sad to say no nga naa jud gihapon naga-close nga mga simbahan, nagasirado nga mga simbahan. Next, 1,500 pastors quit each month. So 1,500 ka mga pastor automatically quit. Mo-quit na lang sila nga naman tungod na sa mga butanta sa financial. Pero kayunta, kung naman mga pastor na ni-quit sa ilang pagka-pastor, naapoy mga pastor na nagpabilin kayo sa pagtawag sa Ginoo sa ilaha. Which is si Pastor Roger, isa ka testimony. Nga naman, kano sa ka nag-start diri pastor? 2017 up until now, si Pastor Roger nagatindog gihapon sa atong atubangan. Nagasangyaw gihapon tiya sa pulong sa Ginoo. Madaghan magamay ang naa sa sunod sa simbahan. Pastor Roger always stand in front of you to deliver the word of God. Tungod kay siya ang gipadala sa Ginoo dinhi sa ato. Nagpaka na to ang atong pastor. No? 10% will retire a pastor. So, tanawa na yun, 1,500 ang nag-quit. Pero ang mag-retire lang yun na nakasugakod ng kahuban sa ilahang ministry, 10% lang. Gamay na kayo ang kanang maka-retire din siya nga nakalahutay yun. Hopefully, ang ato ang pastor, i-pray na to nga maabot ang panahon, mo-retire din siya sa iyang pagkapastor. That's why mga igsoon, we need to pray for our pastors. Kung kimawali siya ang mga struggles sa pastor. 80% pastors feel discouraged. So mga pastor, tinuod. Ano man, 80% sa mga pastor maka-feel discouraged. Like what? Sa isang kasimbahan, lang ingani sa atoa, si pastor never na siya mukumpronta agad-agad. Iyaha pa ng studihan, iyaha pa ng tanawon, nga bansay-bansayon. Pero dili na siya maging istorya dayon sa tao. Ano man, sa Ginoo niya na ito, yan Lord, na ako'y nakitaan sa akong membro ngayon, ani man siya, kung saan man ako ni Lord. Pero at the end, mayroon si pastor, ang imong pagbuot may matuman Lord. Nga naman, si pastor, wala na siya masumbungan kapag na-discourage siya. Dili niya isuti siya, membro nga na-discourage siya. Nga naman, leader man siya nato sa simbahan. Alangan ang makita nato sa iya ang discouragement. Di ba dili? Nga naman, gipakita gihapon ni pastor sa ato nga likon siya nga ni barog at tubangan nato. Nga makita nato, wala problema. Makita nato si pastor nga malipayon lang kayo. Kung makakatawa, wagas, marang may problema. Kung makakatawa, murag nakapamahaw. Joke. kung makakatawa si pastor, marang wala naka-feel of discouraged. Tama ba? Pero, mga igsoon, 80% sa mga kapastoran maka-feel kayo of discouraged. Ako kayo no? 80% out of 100%. That's why we need to pray for our pastor. 94% of pastors family pressure of ministry. 94, ako po kayo. 94%. Kaya dito, kisay mga naiparente din nga pastor. Kisay anak o pastor, kinsay na mga igsoon o pastor. Kaya dito, okay, so sa mga membro na lang, yun na lang tamulayo. Kaya dito, ngayon tanga, hala, nakita mo kung si Ikon dito sa ukay-ukayan ba? Di ba, membro man ni Pastor Roger? Di ba? Dala-dala ihapon nato ang pangalan ni Pastor. Kumbaga, nakatatak na. Kung nakaigsoon nga Pastor, nakatatak na sa imuha katong pangalan niya nga Pastor siya. So, kung unsa man imong dara, kung unsa imong ginabuhat dara sa gawas, involved gihapon ang pangalan sa Pastor. That's why we need to be careful as a Christian. Ano, kita manggod ang sentro sa mga tentasyon, sa mga criticize, sa kanang bitang mga naa sa kalibutan. Once lang naalang ka dira, bukitan ka, membro man na ni Pastor, o nga nang nainana man na. Diba? No? So 94% feel pressure of their ministry. Si Pastor pa, pressure naman siguro ni siya dari. But glory to God, pastors still stand in front of us. We need to pray for our pastors because 78% of pastors have no close friend.
O diba, luhuwi kaayo. 70% sa mga pastor, wala sila i-close friend. Wala kayo close friend, pastor? Ano? No? 78% sa mga pastor, wala i-close friend. Nga naman, ang focus mo po doon nila, maliban sa pag-study sa pulong sa Ginoo, ano bitang pag makagawas sila, bantay, sarado sila sa ilahang liyok ay pastor bayak ko. No? Then, gamay lang nalihok, likay na sila sa judge. Nga naman, sila manggod tong pastor, kada bitang maglikay na lang sila ba, nga, dili sila makriticize sa mga tao sa gawas. Diba? Pero dili na siya maiwasan ni Saul, kaya nga to ang pastor, dili perfecto. Dili siya perfecto. Na yung mga time jud, na ma-discourage na siya, na yung mga time na magluya na siya. That's why, kailangan na to i-pray na to ang mga pastors. Then last, pastors, 90% of pastors report working 55 to 75 hours per week. Grabe no, kung makatrabaho ang mga pastor. 55 to 75 hours. Lupig pa ang 24/7. No? Lupigan pa ang 24/7 nga pagtrabaho. Kung saan yung mga trabaho sa pastor? Ang pag-study palanggaan mga igsoon, grabe na lang kayo. Gistudyhan sa pastor ang iyahang dalahon nga wali karong kabuntaga nga itudlo sa ato, pero pagawas nato ato lang nalimtan. No? Grabe ang study sa ato ang pastor sa tema nga dalahon karong buntaga, pero pagawas nato ato lang nalimtan ang mga teaching sa pastor. Nalimtan nato ang mga tudlo sa pastor. Nga naman, sumod kay wala nato gikinabuhi ang tulong nga gitudlo sa tuwang pastor sa atoa. No? Ngunang kailangan nato kay we need to pray for our pastors. Dili lang to si pastor lang ang mag-pray sa atoa. Ngayon, kita bless kayo ta kay naay pastor nga nagaatiman sa atoa. Naay pastor nga nagaatiman sa atoa. Kan makaiwan ta nga nagaatiman. Naay nagaatiman sa atoa through prayers. Nga ginaamto ta niya. Kung na atong ibalo sa tuwang pastor. Include our pastor sa mga prayers nato. Pwede ba yan? Hindi ba na mga igsoon atong yapil sa atong mga pag-ampo ang atong pastor? Amen. No? Next, honoring God through His servant. How to honor God? Love and honor your pastor. Love ba niya si pastor? Amen. Ay! Love ba niya si pastor? Love and honor your pastor. Sa 1 Thessalonians 5:12-13. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard and love because of their work. Live in peace with each other. Sa Binisaya. Atong basahon sa Binisaya. Ay. Ato siyang basahon sa Binisaya para atong mas masabtan. Sa 1 Thessalonica, unang Thessalonica, namin mga Bible, abrihin ninyo sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 12 to 13. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo, nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Tahura sila o gigugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan o pagdinaitay kamo. O mga igsoon, kisa man yung tinatawag nilang mga igsoon dali. Kita ni mga igsoon, mga membro sa mga membro sa MLC. Naghangyo pag yun. Nga naghangyo kami kaninyo nga tahuron ang naghago. No? Tahuron na to ang naghago. Kung saan na ang gihaguan ni pastor sa tuwa? Ang iyang pagdala sa pulong yan ang gistadihan 24/7. Tahuron na to ang atong pastor sama nga gitahod na to ang atong buhi nga Dios. No? Ano siya sa verse 13? Tahura sila o gigugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan o pagdinaitay kamo. Isa may nakigdait sa pastor. Nakigdait, nakighiusa ba ga? Kisa'y nagauban sa Simbalay.
isa na igsuon sa makapalipay sa pastor. No? Gihangyo gyud ta mga kalimbuhan sa LLC nga tahuron o gigugmaon nato ang atuang pastor. Naman, sumod ang atuang pastor ang gidala sa Ginoo dinhi sa atuang simbahan na mao'y magatiman sa atua, magatiman sa atuang kalag, magpray sa atua. So ato po sila i-pray. Next, 3, obey your pastor. Inay mong katapad, obey our pastor. Ipipika imong katapad, kusgag yun. Obey your pastor. Tumana ang imong pastor sama nga nagtuman ka sa sugo sa Ginoo sa imunga. Ano man sa manong pamagi at tumano na to ang pastor. Pinaagi sa pag-teaching niya sa to, pinaagi sa iyang mga tudlo sa atoa. Pinaagi sa pagbasa niya sa pulong. Sa pag-deliver niya sa mga pulong which is both makatabang sa atoa. Ato itong sundon. Pwede naman tamo obey, no? Sa tuang pastor, pwede natin siya i-obey. Like sa kanang mga simple na mga trabaho din sa balay. Pero ang pinaka-importante nga pag-obey sa pastor, ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo nga iyang gihaguan pag-study. Tama ba mga igsoon? Muna ang pinakadako nga pag-obey nato sa tuang pastor. Ang pagkinabuhi sa iyang gitudlo sa tuwa adlaw-adlaw, sa iyang gitudlo sa tuwa kada Domingo. Kapila man ta magkaon sa isa ka adlaw katulo. Sa isa ka semana kapila naman na. Kapila ta mo simba kay isa ra. Nagakaon ta sa watag adlaw nga dili healthy foods. Dili healthy nga mga pagkaon atong ginakaon. Pero sa adlaw Domingo, andam ba ang atong kasing-kasing sa pagkaon sa pulong sa Ginoo nga kaisa lang, Domingo lang. Di ba? Kaya dili ta makauban prayer meeting, dili ta makauban simbalay. Domingo lang kita makakaon sa pulong sa Ginoo. Pero wala pag nato giusap og maayo ang pagpanudlo sa ato ang pastor. Ato rang gitulon diretso og gipagawas. Di ba? Kung sa ato mga pagpanudlo sa ato ang mga pastor sa ato atong i-obey. Dili kini para sa ato ang kadautan, dili ta para mapahamak, kundi para ta mabag-o, para ta magiging kanang dili ta masaway sa uban nga tuminti ba na siya nagsimba, Kristohanan ba na siya, pero anong inanang manghihapon siya, di ba? Dili nato na siya malikayan. So karon mag-obey na bata sa atong pastor. I-obey nato ang pastor igsoon nga naman sa marasad nga nag-obey ta sa atong buhi nga Dios. Unsa pa nga atong gipaabot habang mag-obey ta sa pastor? Naman tay ganti, no? So lain panahon natay mga ganti anan. Ana siya dito sa Hebrews 3:15. As just have been said today, if you hear His voice, do not harden your heart as you did in the rebellion. Next slide, Bisaya. Sa Bisaya atong basahon. Sumala sa giingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahiha ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukot sa inyong katiguangan batok sa Dios. Kung sa mga pagpanudlong sa pastor na nakatarong sa atong kasing-kasing, diba daghan na? Or kung sa alam ba magawas ang mga luha sa atong mga mata? Igsoon, kung natandog ka sa pulong sa Ginoo nga gidala sa atong pastor, nagaingon siya din ayaw pagahiha ang inyong kasing-kasing. Buhata na, tumana na, obey your pastor. Tungkol kay katunga pulong nga iyang gidala, dili gikan sa iya, kung dili gikan sa atong buhi nga Dios, kay siya lang ang gigamit aron mapaabot sa atoa. That's why we need to obey our pastors. Kaya dili lalim ang mag-study, dili lalim ang magbasa o kanang mga books, kaya dagan kayo na sila, kaya dagan kayo mga references na sila gamiton. Dili lalim magsamyaw sa pulong sa Ginoo. Tapos dili pagyod kumanon. No, luoy tayo na picture out ninyo ang kinabuhi sa pastor. Naluoy tayo. Bakit ibutang nimo ang imong sitwasyon sa kinabuhi ni pastor? Makaya ba kahanin mo ang nagiyan ni pastor? Di ba dili na? No, sa kitang tanan, naagid tayo mga lahi-lahi nga mga battle, lahi-lahi ang pagtawag sa Ginoo sa tuwa, lahi-lahi ang purpose na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Na dapat walaon na nato tong purpose nato nga musulod, malingkod, maminaw, katong purpose, tungkok, pamati. No, katong, pahangin, sa katong,
Tapos pa uli. Wala na ito na igsuon. Ano man, sayang kayo ang pagpanudlo sa atong pastor na wala na ito gikinabuhi. Wala na ito gi-obey. Kung karong kabuntaga na dumog na iro siya ng mga pulo ang pagbadlong sa imo nga igsuon na yung pagahian ng kasing-kasing. Ano man, tungod kay ang Diyos ang nagkadalaan sa atong pastor dari aron sa paghatag sa mga pulong na maoy makapatandog sa atong kasing-kasing. We need to obey our pastor. Ina na po ninyo katapad na obey our pastors. Ngayon si pastor nga mag-atutag seminar. Tara, utang ka pastor. Kung mamaktas ka. Magsimbalay ka, naaraman ka din tayo. Simbalay ka ng pastor. Sa ina na nga pagi, nagatuman ka. No? Nagatuman ka sa resulti sa tuwang pastor sa atua. Muna makapalipay sa iyaha. Pwede na po ta magkusa. Hindi na ta magulat sa isugo ni pastor Malinhi. Pwede na ta magkusa. No? Next. Why we need to honor the servant of God? Isa sa ato ang mga bantayan. Don't judge or criticize your pastor. No? Ayaw i-judge or i-criticize ang ato ang pastor. No? Sama sa akong gingon ganina, dili sila perfecto. Pareha lang gihapon sa atoa. Pero sila na yung mga katungdanan nga gidala tungod kay gipili sila sa Ginoo nga ipadala dinhi sa iglesia. Kita ba tong Kristohanon nga nagdala og kalipay dinhi sa MLC? Or kita ba tong Kristohanon nga mao na yung nagdala nagpasiuna sa pag-judge o pag-criticize sa atoang pastors? Ang pastor nga habang nagatindog sa unahan, habang nagatindog siya diri, nagapaminaw ba ta sa iyang mga pagpanudlo? Kaya sa pagtindog pa lang sa pastor diri, iyahan na lang gipangandaman ang mga pulo nga iyang ipakaon sa atoa. Sa pagtindog ni pastor, hindi sa atubangan, iandam na niya daan kung unsa ang mga pulo nga iyang i-deliver sa atoa. Dili para i-judge nato siya. Naunsa man tong wali ni pastor, naunsa man to si pastor, naunsa man to si pastor. Pastor, naunsa na ikaganina. Next slide. Kaya na si pastor dira. Next slide. No? Oh. Kaya siya isa ka proof. Kano ba sa iyong paglingkod dira? Pag uli ninyong anang higayuna, nabang may natunan? Praise God. Sing amen. Nabang may natunan sa pagtindog ni pastor, anak isa kay gitudlo ni pastor Anio. Diba? Sa pagtindog ni pastor dara, dili siya mutindog sa iyong atubangan para i-judge, para i-criticize. Kung dili para sa pagtudlo sa tuwa sa pulong sa Ginoo, no? Ana siya sa Romans 14:4. Romans 14:4, ana siya, Who are you to judge someone else's servant? To their own master's servants stand and fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. Kinsa man ta nga mo judge sa alagad sa Ginoo? Kinsa man ta nga mo judge sa tuang pastor? No? Who are you to judge someone else's servant? Kinsa man ta nga mo judge sa pinili sa Ginoo? Kinsa man ta nga mo judge sa gipadala sa Ginoo dinhi sa tuang simbahan? Di ba wala? Wala ta katungod nga mo judge sa tuang pastor. So kung unsa man ang manhimo sa tuang pastor, kung nakakita ba ta og kanang mga discouragement na sa iyaha, don't judge our pastor. Don't criticize our pastor. Dili nato siya kanang humong-humong sa dapit, uy, si pastor ganina sis ba? Kanang itong, di ba? Mga itong mga likayan, mga igsuon. Don't criticize our pastors, no? Kaya nga naman, ang pag-criticize, balik sa. Balik sa ta. Ibalik sa. Ang pag-criticize sa tuwang pastors, to their own masters, ang pag-judge nato sa tuwang pastor, sama ra nga nag-judge ka sa tuwang buhi ng Diyos. No? To someone else servant, balik pa. To their own master servants, stand and fall. Matindog na sila, matumba na sila, wala tayo katungod nga mo judge sa ilaha. Kisa ra may mo judge sa ilaha. Kisa mo judge sa tuwa, ang ato lang buhi ng Diyos.
Tama ba? Ang atuwa lang, tumanon nato siya sa mga nagtumanta siya sa sugo sa atong buhi na Dios. And then, they will stand for the Lord is able to make them stand. Maningkamot nila sila pagtindog, bisan pag napuno na sila sa pagpanlibak, bisan pag gilabayan na sila panglibak, gidunggab na sila panglibak, gidunggab na sila sa mga pangpangdaot. But the Lord is able to make them stand. No? Ang Ginoo makahimo gayon sa pagpabarog sa ilaha sa atuang atubangan bisan pag daot na kaayo sa atuang pastor. Wala tay katungod sa pag-judge o sa pag-criticize sa atuang pastor. Hinay mong tapad, dili na to i-judge o i-criticize sa atong pastor. Dili na to libakon atong pastor, sis. Kung naman tayo ma-feel nga masakitan ta sa sulti sa pastor, kumprontahan na to, pastor. Ganina ba? Ana, dili kay, sis, kini si pastor ba? Ang pagmuhang ng gudino sa imuhang ka-sister, dira nga magsugod ang pag-criticize sa pastor, whether you like it or not. Sa mutukaw sa dili, dira magsugod. Nga naman, sis, si pastor ganina ba? Oh, bitaw, kanina ito siya. Dito na siya magsugod. Nga wala na takabalong igsoon, nga ito na rin gidaot ato ang pastor. Pero ang pagdaot sa alagad sa Ginoo, samara nga gidaot nato ang buhay nga Dios. Nga naman, ang presensya nga na sa iya, dili ang basta-basta nga presensya, kundi dili presensya sa Ginoo. Makita nato sa iya. Diba? Karon, hindi yung katapad nga dili na nato, di ba ko atong pastor? Ato ng atimanon. Next. No. Support your pastor. Hindi mong dapat. Apaka, kasi isa ba? Support your pastor. Bisa ka support sa pastor dali. Amen. Talang MLC member, nag-support na sa pastor. Palakpakan na ito ang mga membro sa MLC. Praise God kayo. Ano man. Magsige, makadumog ta perminti nga grabe lagi na yung pastor. Grabe lagi na yung kapigado pastor. Pero makuha pa nila nga pastor, alin dali, nangapit ha. Pastor, magsimbalay ka, moragin. Kana bitang, isuon din yung bala na siya, required yun ha. Kana bitang magsimbalay nga na yung merienda. Dili na siya required. Pero nga naman, ikaw bilang Kristohano, nagkaibaw ka, unsa ang makabil sa inyong unity, unsa ang makabil sa inyong bulwaton sa Ginoo. Kapila. Kapila kayo si Pastor Ana. Ano ba? Sa inyo nga naman din mapaagi sa pag-serve na ito kape, na ay simbalay, makaserve na kape natin tinapay. In that way, we support our pastor. Ano ba? Unsa man, lining mo sa palibot, libuta imong pananaw, tapos i-end sa pastor. Unsa may kailangan na itong i-support sa pastor diri. Daghan tayo, no? Daghan tayo, magpa-aircon patang, magdagdag patang speaker, pero igsoon, ang atong isupport sa atuang pastor, ang pagtinabangay sa pagkamatinud-anon sa pagpangalagad sa atuang buhay na Diyos. Anong mga financial given naman gud siya? Given na siya, pero kailangan sa atuang pastor ang support nato aron magpabilin siya nga lig-on nga mobarog sa atuang atubangan. Magpabilin siya ang lig-on kung unsa man ang mga trials nga mahitabo sa iya ha. We need to support our pastors. Now, ano siya sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutukan sa ilang katungdanan angay inhol nga takos sa doble nga suhol labi na kadtong naghago sa kasulat katong naghago gayon sa pagwali o pagtudlo. Double the honor daw. Dublihon ang respeto. Kinsa man ang dublihon na to? Si pastor, mga itong buhay na Diyos. Kinsa itong nagasang niya sa pulong sa Ginoo. Kung kinsa itong mga nagadala sa mensahe sa Diyos, nagadala sa pulong sa Ginoo, we need to double the honor. Nga naman, dili lang si pastor ang atong respetuhan. Sa atong gibuhat kapag respeto sa atong pastor, mas labaw nga nalipay ang atong buhay nga Diyos. Sa imong pagsunod sa atong pastor, sa imong pag-support sa atong pastor, kung nalipay si pastor, mas labaw nga nalipay ang atong buhay nga Diyos. Palakpakan na ito ang Ginoo siya. No? Sa verse 18, ano siya? Kay ang kasulatan ng ingon, ayaw sampungi ang bakba sa baka, samtang
mag-iot kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan nga mamumuo ang ay gayud suhulan. Ang iyang ginamin diri nga baka. Pwede ka mag-picture out og baka. Dili nato busalan ang baka. Huwag nating busalan ang baka habang nag-aararo. Ang baka ba, dyan ang ginamin sa wandering, kita lang mga isuon ang baka dara. Hindi nato kaya na busalan ang ato ang pastor kung unsang i-deliver niya ang adawa, kung unsang i-iwali ang adawa. Ang ato alam, maminaw ta, then i-apply nato sa ato ang kasing-kasing, ang mauna sa pastor nato karong kabuntaga. Nasa ato ang pagpamauli, puno ta sa balaang espiritu, puno ta, busog ta sa pagpanudlo sa ato ang pastor. Amen ba? Amen. So next, kani siya nga pictures. What is the story ni Moises dito sa nari siya sa Exodus, pwede niyo basahon. Kung ipataas ni Moises ang iyang kamot, makadaog ang mga Israelita. Battle ni siya sa Israelita o Amalekites. Kung ipabos ni Moises ang iyang kamot, mapildi ang Amalekites. Pero kung magpabilin na nakataas ang kamot ni Moises, pabilin silang daog. Ikso mo sa'y puntuan yung picture. Puntuan na. Gusto na kong ipaabot sa iyo igsoon nga ang pastor, gikapoy po na sila. Na kailangan nila og support. Ang pastor, gikapoy na sila sa ilang kamot na kailangan sa mga membro og support. Kani siya gialalaya nila si Moises. Kining duha ka tawo gialalaya nila si Moises kay gikapoy na sila garsa. Kay kung mapaubos ni Moises ang iyang kamot, daog ang Amalekites sa ani. Maanani siya sa book of Exodus kung gusto hindi niyo mabasahan ang kabuuan. Pero, nakita nila nga gikapoy ilang pastor na ay duha kani doon o gialalayan nila ang pastor. Kisa may nag-alalay silang pastor dili nga nakita nga nagluya ang ilang pastor. Nga ba? Igsuon, ang atong pastor makabatig kaluya. Mubati na siya kaluya pero wala niya ginapakita. Ano man, dili siya gusto nga makita siya membro nga nagluya siya. Kaya kailangan sa tuwang pastor ang suporta nato. Hinay mong katapad, suportahan nato atong pastor. Gialalayan nila ang kamot ni Moises kay hoy nakain na siya. Parte na yung kapuya. Gialalayan nila aron dili lang maubos kay makadaog man tong Amalekites nga nasa ubos. Pero karon kay isa nga nagkuha og bato nga gipalingkuran kay Moises. Tungod sa kabugat na sa gidala, tungod sa kakapoy na sa pastor. Nay nagkuha og bato og gipalingkod si Moises para magiging komportable siya, para magiging okay siya, baka nagsili siya kana. Kaya naman siya alalay. Who is this rock? Jesus is the rock. Nasa sa book of Deuteronomy. Jesus is the rock. Igsuon, ang atong pastor makabati og kakapoy kaluya, pero nilingkod siya sa bato nga mao kini ang ato ang buhing nga Dios kay yarang gitugyanan sa tanan niyang kaluya, tanan niyang kakapoy, tanan niyang kabukaton. Then this rock is Jesus Christ. Ingirano ba sabta igsuon? Nga itugyan lang nato sa Ginoo tanan kabukaton nato. Kasi wala nagkinahanglan og pag-alalay diri. Diba, makaingon ta, sao naman yun, okay, makalalay na ako. Igsoon, sama sa kong gingon ganina, how to honor our pastor by supporting them. Kini siya nga picture, nagapamatuod na kailangan sa tuwang pastor ang pag-support. No? Kini siya nga picture, dili na siya basta picture illustration. Kung dili, picture ni siya, nga ipaabot na ko sa inyo ha, nga dili basta-basta ang usa ka pastor kung walay support sa iyang mga membro. No? Ang mga membro dapat adunay palang hiusa, adunay palang sinabtanay. Ang pastor ay tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Mga ba? Ang pastor ginatabangan, wala ginatabangan. No? Ang pastor okay pa siguro, pag ato ang pastor, tabangan na to ni. Tabangan na itong ampo. Ngayon, tabangan na itong ampo. Ang pastor ay kinakausap, hindi pinag-uusapan. Sama ba? Sama sa kong gingon ganina. Don't judge or criticize your pastor. No? Ang pastor, wala na, hindi na
siya dapat hindi na ito tinggan. Ay, nangyawag yung kong pastor. Hindi ko matingog aling pastor ano eh. Naglagod yung kong pastor atong Domingo ba. Patingalan na lang si pastor. Nagkasugatanan na ng salan. Huwag ipansin. Related sa pastor. Ganun. Igsoon, sa isa kasimbahan, we are family. Pero sa isa ka pamilya, dili ta perfecto. Nadyo tayo sayok, nadyo tayo salaanan. Pero dili ta sabot sa isa ka pamilya, sa inahan or sa amahan nga makasala, dili na respetohon sa iyang mga anak. Sa miyembro sa simbahan, pagpakita na ito nakaduwang taong istorya sa pastor na discourage na ta, dili na ta mangbalik sa simbahan. Dili na siya mga igsoon. Ang punto diri, kung kita diri as a family, kung adunay mga dili pagsinabtanay, dili na nato siya ipagawas, kung dili istoryahan o itugyan sa Ginoo. Then another back said, ang gilingkuran ni Moises ana nga panahon, gipalingkod siya sa bato para mo ay moalalay sa kisawaling bato. Who is this rock? This is Jesus Christ. Igsuon kung gikapoy ka sa imong kinabuhi, kung gikapoy ka sa imong sitwasyon, kung gikapoy ka sa trials sa imong kinabuhi karon, sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, there is a rock. Ako'y nato kalingkuran kung makarelax ka, matugyan nato sa iyahatanan, then we feel happy naman. Tungod kay ang kalipay sama sa itong Sunday school ganina, the joy, the difference between joy and happiness. May istorya ako ganina pero wala na lang. The joy comes from God, but the happiness it based on the emotion of the human being. Built-in naman itong joy, pero ang happiness nagadepende na siya sa itong emosyon, nagadepende sa sitwasyon, nagadepende sa kanang event na ito ang gantuan. No? Ang tinuod ng kalipay naaral yun sa itong buhay na Diyos. Palakpakan natin ang itong buhay na Diyos. No? Igsoon sa panahon na magluya itong pastor. Ang sa itong baton? Tabangan? Tabangan na itong support ang ato ang pastor. Tabangan na itong siya kung unsay ang mga problema. Ano ba? Walay pastor, igsoon na mga ngayon. Maingin sa iyang membro. Nagluya ko rin ba? Tabangi ko, eh? No, wala. Ginadepende niya, ginahilo mo na niya. Sinong kausap ni pastor habang nagaluya siya? Diba? Ang Ginoo. Kaya naliwala sa mga pagsulay, ngayahang nagian. Wala niya ginashare, pero na siya isa ka ginashare ang anang tanan-tanan niyang kabukaton. Muna ang ato ang buhay ng Diyos. Amen. No? Ato ang mga igsoon sa mga kaluya, sa mga pagsulay nga mabot sa ato. Luya mo kita, di mo ginadala malikayan. Pero atong hinumduman sa kanunay na ang atong buhay nga Diyos nga nagauban ka nato. No? Antos ta karon, abot sa saktong panahon, aduna tay kinabuhi walay katapusan. Lastly, imitate their faith. No? Hebrews 13:7. Kung naman tayo gusto sundugon sa tuwang pastor, hindi itong iyahang pagka-joker ha. Kung naman tayo gusto sundugon sa tuwang pastor, ang ilahang pagtuo sa atong buhay ng Diyos. Ano man? Pakaingon ba ka ang pagtuo sa usa ka pastor? Wala lang? Easy lang? Or 5 out of 10? No. 10 out of 10 din ang ilang pagtuo sa buhay ng Diyos. Ano man? Example na natin si Pastor Roger na nag-ministry dire since 2017. Nawala iyang asawa 2018. That time pwede na siya ma-discourage. That time pwede na siya maawa dire. But our pastors remain standing in front of our God. Tungod kay ang Ginoo mo nagpili sa iya nga ipadala siya diri. Tungod kay dako ang iyang pagsalig sa atong buhay nga Dios. Parang hangtod karon na pang atong pastor. Isa man ato na ning papahawaon. Joke lang. Naghapon ang atong pastor. Kung naaman tayo sundugon, kung naaman tayo gusto makupya sa atong pastor, dili ang iyang pagka-joker, dili na iyang kanang smiling face. Ang sundugon na ito, igsoon, paningkabutan na ito, nga masundog na ito, ang pagtungo nga ipakita ni pastor, ang faith ni pastor sa itong buhay nga Diyos, dapat daw na ito masundog. No? Basta ang sundugon na ito, katulong pagkakingkoy ni pastor, katong pagkayaga-yaga, dili na siya igsoon. Sama sa itong giingon ganiha, ang mga pastor, dili na sila perfecto. Dili na sila perfecto. Pero kung naman tayo masundog sa ilaha, moto ang faith nila sa itong buhay nga Diyos. No? Sama sa iyang giingon dahil sa Hebrews 13:7 atong basahon.
Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Klaro ba mga igsoon? Klaro kaayo. Hinumdumi ang inyong pastor na mao'y nagtudlo sa imuha kung giunsa ka pag matuto. Pinaagi sa mga pulong nga iyang gidala sa tuwa. Ganina, bakta, balik na dito sa akong ingon. Kung makanungog ka sa mga pulong nga nakatandong sa mong kasing-kasing, ayaw na pagkahinan kung kasing-kasing igsoon. Lihong ka na siya dayon. What if wala na chance? What if wala na kayo mga magbago pa? Walay tao nga makapabago sa iyang isig ka tao. Apan pinaagi sa tao nga gamiton sa atong buhi nga Dios, ang Dios lang yun makapabago sa tuwa. Magamit siya instrumento. Nasayod ta din sa atong simbahan karon. Makita nato, happy kay ta, makita nato nga daghan kayo ta. Pero dili na siya mo'y basihan nato soon. Ang basihan nato diri ang pagtuo sa tuang pastor sa atong buhi nga Dios kung unsa kadako ang iyang faith dapat mo dito siya nga tuang masundo. No? Hinumdumi ang inyong mga pangulo. Isa may pangulo nato diri, isa may pastor nato diri. Pastor Roger Manzayo. No? Hinumduman nato igsoon nga mao'y misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Moto siya ang nagatudlo sa mensahe sa Ginoo sa atoa. Hare, natin siya igingon diri. Palandunga giunsa nila pag kinabuhi hangtod nga namatay sila. Sunduga ang ilang pagtuo. Kung unsa man ang pagtuo ni pastor, mo dapat atong ma-imitate, mo dapat ang atong masundo. Nag-gets na to ang point? No? How to honor our servant? We need to imitate their faith. How to honor our servant? Ingnan mong katapad, respetuhon na to ang atong pastor. Kaya ang pagrespeto sa atong pastor, akong balikon ang atong tema, honoring God through His servant. No? Ang pagrespeto sa pastor, sama sa pagrespeto nato sa atong buhay ng Diyos. Ano ba mga igsoon? No? How to honor our pastors? Balikta? Pray for them. Yan po na ito ating mga pastor. Love and honor our pastors. No? Obey our pastors. Nag-obey ba tayo sa itong mga pastors? Don't judge or criticize our pastors. Support our pastors and imitate their faith. No? So, ito ang kamuntaga, gusto na ko ipaabot sa inyo nakili nga mga pulong. Actually, alam ko, for 1 week, nasabutan na mo. Dili na ako siya isunod na kaya mag-conclusion naman ko. Ano siya? Ikaw wali sa Banwalan. Ha? Mag-worship ko sa 39. Siya, sige na, ikaw na wali. So, isulti niya ang rason. So, napoy katuyuan, kaya giyo mo, isipon siya. Wag na ang isa ka rason. Pero igsoon, nasayod ko, nga ang rason karong kabuntaga aron sa pagtudlo sa mga kabibruhan sa mga Kristohano kung saan pagatiman ang pastor. Amen. Support our pastor, pray for them, obey our pastors. Amen. Ano man, respetuhon nato siya. Dili nato siya protektahan, dili nato siya protektahan nga diri lang sulod. Even sa gawas nga makita nato siya dito. No? Amen. Kailangan sa atong pastors ang sakto nga pagrespeto asa magikan sa iyahang mga membro. Kailangan sa atong pastors ang full support asa magikan sa iyahang mga membro. Sa mga membro, ang hangyo lang ako nga aduna tay panaghiusa. Pagsinabtanan. Mao ra gid siya ang pinaka-importante natong buhaton nga ma-support nato atong pastor. Pasok na dirahang ka ng financial, pasok na. Pero ang isa ka, pinaka-importante nga support na to sa pastor, kanang paglambo, kanang pagdaghan na to, din sa sulod sa simbahan. Isa na siya ka, pinaka-dako nga support na matabang na to sa itong pastor. Kanang pagsilihig, pwede na to na siya, usa lang na. Sige lang pastor, ako rin manibig. Diba? Usa lang na. Walay tao nga busy kung ang Ginoo ang iyang priority. Tama ba? Walay tao na busy kung ang Ginoo yung priority. So naman, ayaw ibutang ang Ginoo sa number 1. Thank you. Ayaw ibutang ang Ginoo sa number 1. Ano man, pag ibutang mo sa number 1, akin number
number 2. Pwede din mo ibalhin ang Ginoo sa number 2, mapulihan sa number 1. O sa man siya yung pinakakalaban sa Ginoo, maliban kay Satan. Money. Di ba? Kung priority mo ang money, number 2 na lang ang Ginoo. Pero karong kabuntaga, isuon na sa ito nga priority mo ang Ginoo kay nakakadinig sa simbahan. Priority mo siya karong kabuntaga kay wala ka ni trabaho. Gitrabaho nimo ang gipatrabaho sa Ginoo sa imo nga molingkod ka dara, mamati sa iyang pulong, magdaig, magpasalamat sa iya karong kabuntaga. How to honor our pastor? Just simply love and honor Pastor Roger. Igsuon ang diyan ang tanan sa pagpanindot. God does not please with anything less than total commitment. Ang Ginoo, dili natin siya ma-please, dili natin siya mapalipay sa bisan unsa. Pero ang ato ang commitment nga katong tanan nga atong nadunggan ganina, atong buhaton. Katong tanan atong nadunggan ganina, pray for our pastors, love our pastors, obey our pastors, do not judge and criticize your pastors, support our pastors, imitate our pastors. Dapat mukumit ka ato nga buhaton nga isuon. Dili para sa ato dili para sa atong pastor, kung dili para sa ato ang buhay na Dios. Igsuon karong kabuntaga atong idukto ang ato ang mga ulo ug mag-ampo ta sa atong buhay na Dios.